I would like to request everybody to please stand up and open your Bibles in the book of Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1 verse 2 up to 5. Proverbs chapter 1 verses 2 to 5. This is a book written by King Solomon. King Solomon, the wisest king in the Bible, and anak siya ni King David. And today we will ponder on from verse 2 until sa verse 5 on how to choose and make the right decisions in life as a believer of Christ. This is really important when we do decisions in life, that we should always consider the wisdom and the word of God. Proverbs chapter 1 verse 2, 3, 4, and 5. I will read it loudly and read it silently with your eyes. To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity, to give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. The wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. May the Lord add more blessings in the reading of His Word. So we bow down our heads for prayer. Labing balaan og langit nun nga amahan. Salamat kaayo ni ini nga takna ngimo kaming gitapok karon unang Domingo sa bulan sa November para sa pagsimba ug sa pagbalik sa tanan dungog ug himaya sa imong trono karon nga takna. Amahan, una sa tanan, pasayloa kami sa mga sala nga among nahimo, sa unahuna, sa binuhatan, o sa sinultihan. And Lord, samtang kami padayon karon sa pagpamalandong sa imong mga pulong, tanggala ang mga kabugaton nga nasa mong kasing-kasing. Mga kasuko, kapungot, mga pagdumot, mga kalagot, ug mga dili may nga impluwensya nga ginahunghong sa mua sa mga daotang espiritu ug si Satanas mismo. Ngamahan sa pangalan ni Jesus, pakigistorya ikaw kanamo pinagis yung mga pulong. Nga kung aduna kami mga kabugaton, amahan akong pagampo ang imong pulong, maghahatag kalamdagan, maghahatag og langit nun nga kaalam, maghahatag og giya, magabadlong, magatulid sa amuang panghunahuna, amahan nga kami samtang nagakinabuhi diri sa kalibutan, samtang nagapaabot sa may kaduha nga pagbalik, amahan amo ang siguraduhon nga among kinabuhi nagadanag dili sa among kaugalingong pamatasan, but Lord sa kaalam nga among naangkon diha kanimo labi na ang kaluwasan pinagi kang Kristo Jesus. Amahan akong pagampo that we should always bear the responsibility nga ang kaluwasan nga among naangkon dili lang namo ni iluom, but amo usab ning isabwag sa uban nga wala pa gyud nakakaplag niini. Amahan, salamat sa mga magwawali, salamat sa mga magbubuhat nga imong gipadala niini nga iglesia. O Lord, ako naga-pray na sa ikaw sa liyok ni Satanas karon, amahan nga nagsugod na pod, nagkagrabi na pod, dapat akong pagampo Lord, liguna dasiga ang matag usa kanamo labi na ang mga nagapamuhat niini nga iglesia. Amahan, gamita ako may tili karon nga takna sa paghatod sa imong mga pulong. O Lord, butang pamaba akong baba nga ma-deliver na ako Lord imong tinuod nga mensahe. O amahan, ihatag ka namong kadaugan labi na sa imong mga pulong karon nga walay mo pauli nga adunay kahawang, but adunay kadasig nga magpadayon sa pagkinabuhing Kristohanon sa matag adlaw nga tanan. Kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. Now every day sa atong kinabuhi, we do this, ang pag-decide, ang pagplano, ang pagpili. Unsay mga butang nga mahimong fruitful and maayo sa atong kinabuhi personally, sa atong kapamilya o sa tanan nga apektado sa tanan natong mga desisyon sa kinabuhi. And we should always understand and we should always know nga although gitagaan ta sa Ginoo og free will, kabubuton nga mag-decide unsa atong gusto, pero wala gid na niya ginahandom, wala ta ginatugutan sa Ginoo that we will do things foolishly in our own way. Instead, sa atong nabasa karon, sumala pa in the book of Proverbs chapter 1, to know wisdom and instruction.
These are the words nga gihatag sa atong Ginoo sa pinaka-wise nga hari nga nagdumala og ging harian nga dili basta-basta. And sa atuwa usab nga kinabuhi nga kita gadumala usab og atong kaugalingon nga ging harian, ang atong panimalay, ang pagmanage nato sa kinabuhi sa atoang mga anak, sa atong kinabuhi mismo, sa atong pagpanarbaho mismo, no? Ingon pa sa atong Ginoo, hibaluon nato og dapat magkaroon tag kaalam para makabaluta unsa ang mga tama nga instruction ug sa dapat natong pagahimuon sa atong kinabuhi nga mahimaya ang Ginoo sa tanang higayon. Siguro kapila niyo madungog sa akong baba, dili gid mawala ng himayaon nato atong Ginoo. Of course, kisa di atong himayaon si Satanas. Of course ang atong Ginoo. That is why it is always being nga ginaremind ta nga himayaon nato ang Ginoo sa tanan natong actions, labi na sa mga decisions sa atong kinabuhi. Kay kung dili mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi, in Psalm chapter 37 verse 4, if we will not delight God, kung dili malipay, He will not give the desires of our heart. But pasabot, kitang tanan na ating mga maayo nga ginahandom sa atong kinabuhi. And I believe so, nga kung naata sa tama nga pangisip, sa tama nga panguna-una, sa tama nga mga desisyon sa kinabuhi, nga malipay ang Ginoo, God will always give those desires in our heart, because those desires that is in our heart, I know for sure, mga maayo na siya nga desire sa atong kinabuhi. Karong si manahon bitaw, no? Bakasyon. Nanggawas ang mga desire sa kasagaran sa mga kailan nato kung asa gid sila gusto mo adto mo nang di gid mapugnan no uban nagpost sila no didto sila sa beach no dili lang kay basta-basta nga beach, white sand beach no gipicturean gyud nya puti no. Ang uban gusto ta og mas dul-dul sa nature no di taga na mo tabok og dagat didto ta sa sapa no. Ang uban sa sapa uban ni patong sa bato. Nindot kay experience, no? Pero akong gikalipayan lang yun kagahapon nga adlaw nga Sabado. Instead nga iting pahulay kay manimbat ta pagkasunod adlaw, ang uban natong mga kaigsuuna nagpanglakaw, no? Mao ni nga I believe so ang isa ka simbahan bitaw nga muundang sa pag sangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao ginay simbahan nga magsugod na gid og kamatay. Mao na diri sa atong simbahan, dili lang kay atong gina-encourage atong mga current nga mga magwawali. Apan kamo usab in your own way. Make that decision that is a very wise decision, because the Bible says, he that winneth soul is ubo may ako nadungog. He that winneth soul is wise. No? Ngano man, unsa yung sa Biblia, in the book of Proverbs, ang tao nga maalamon, ang tao nga maalam, kabalo siya sa dalan, padulong sa langit, which is ang kinabuhi nga walay kalaglagan, no? Pero ang tao gani nga fool, unsa sa Bible in the book of Proverbs chapter 24, kung asa nagtunob ang atong tiil, mao nay pultahan nga inig kawala nato diri sa kalibutan. Diretso na moabri padulong gid na siya sa impyerno, no? Kaganihang buntag dito sa lugar sa Calamba, sa Misamis Occidental, kita ko atong live nga video nga samtang ga broadcast tong news ka broadcaster gibaril siya, no? Kaduha gyud. Wag ito siya nagduha mi ganyang buntag, mamatay gyud siya, no? Pero mo lagi na sa ginawali sa atong magwawali, no? Every night, every day, diri po sa atong Sunday school, no? Aside nga kita nakasiguro na sa kaluwasan pinagi ang Ginoong Jesucristo, atong siguraduhon po ding atong mga kaila hinigugma sa kinabuhi, no? Because that is the first wisdom and instruction sa atong Ginoo, no? Sumala pa sa ato ang Great Commission in Matthew chapter 28, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, no? So mao na sa matag adlaw nga tanan, it is very important that we should always choose and make the right decisions in life. The Word of God says in Proverbs chapter 3 verse 7, be not wise in thine own eyes.
Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Because there are times that ang mga decision usab nato masking kita Kristohano na dili mahimot ang Ginoo. And when we do that, what happened? Nagpaka-wise na sa atong kaugalingon o wala taning konsulta diha sa atong Ginoo that we should consider in every decision sa atong kinabuhi. Nga dili lang kay sa mahimaya, kay pag once mahimaya ang Ginoo, ang panalangin nga ihatag sa Ginoo sa atoa. Mao nay panalangin giingon sa Biblia in the book of Proverbs chapter 22, the blessing of the Lord it maketh rich and he addeth no sorrow with it. Timani si Satanas mohatag pud og panalangin. Pero kana nga panalangin sa pagsugod magkatawa ka pero ang katapusan niya na maghilak gyud ka. Ha? Pero ang panalangin sa Ginoo, because of wise decision, because of right judgment nga atong gibuhat, at first we may struggle. It may be so challenging nga kinigihatag sa Ginoo sa tuwa, but in the end of it, ang lunlun kalipay and all praises diha sa atong Ginoo nga kining atong naangkon ug nahimo nga decision. Tama ra gyud po di ay. Mobito na pag natay problema sa atong kinabuhi. No? Kasagaran sa mga psychologists nga ako nadungog, when you are in your highest point or in lowest point sa kinabuhi, ayaw dahil og decide. No? Ay decide, iampo sa Ginoo. Kikini bitang sobra kay ta kakalipay or sobra kay ta kasubo pag mo decide ta, usahay mali. But sa tuwa nga Kristohanon, that's what the Word of God says. No wisdom. Dili no nga no ha, basig mamali inyong sabot. No, meaning hibaluon atong angkunon, no? Proverbs chapter 1 verse 2, no wisdom and instruction. Because in the first place, if majority sa mga katawhan karong panahona, ilang naangko ni, no? Ang langit nun nga kaalam, dili gidunta na mga daotang panghitabo sa atong panahon karon. As you all know, no, nagabalik na gid ang mga kriminalidad. Mo bitaw ni delikado kay sa atong mga delikado, which is biblical, di ba? In the last days, no, we are living perilous times. Perilous times are already here. Dili lang kay coming. Ha? Dili lang kay literal nga mga krimen nga panghitabo, but as well usab masking kining sa ato ang mga makitaan sa television o sa social media. Ha? Nga kana bitang mo na giingon sa book of Isaiah that ang maayo gihimo ng dautan ug ang dautan gihimo na nilang maayo, no? Nga gina-justify. And this is very important nga topic, how to choose and make right decisions in life. Importante kay sa tuwa, dili lang kay sa tuwa nga maginikanan, as well usab atong ipakita sa atong mga kabataan. Ha? Kaya nga naman, pareha karon o. Si tatay wala na. So nimpuli ako. Unya, kisa pa man diri ang nawadag ginikanan na, no? Sila tating maupod, no? Sa una makita nato nga nagapamuhat diri akong amahan ug iyang inahan, pati inahan nila Bernard, karon wala na sila, ang nagpuli ang ningsunod nga henerasyon. So kami karon, if we are this eager, this enthusiastic nga magwali nga kini nga kaalam, tama nga judgment, tama nga panguna-una kung anong atong ipasa ni sa mga mosunod nga henerasyon para ang mupuli niini nga iglesia, ang mosunod pod nga henerasyon tudluan usab nila sa tama nga pangisip. Ha? Kay kabalo mo karong panahon na kung sa karong panahon na bitaw si Satanas, dili na siya pareha sa una nga gina-go against ginya ang mga religious nga group. Kung din siya ginahimo, nana siya ang sarili nga Bible, nana siya ang sarili nga relihiyon, gani ga-penetrate na siya sa nagkalain-lain nga grupo. Nga kana bitang ginahayaan niya nga magsimba, sige simba mo dia, balag
unsaon niyo yung buhaton nga magsimba? Basta dili lang kay Jesus Christ. Di ba tinuod? But the Bible that we are holding, the principles that we are preaching, the principles and the book that we are reading, nagatudlo dili lang kay sa tama nga desisyon nga atong pagahimuon, but also teaching us who is the right Savior nga atong pagasundon. To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. Out from that wisdom comes out good understanding. To receive the instruction of wisdom, judgment, and justice, and equity, to give subtlety to the simple, to the young man, knowledge and discretion. Knowledge and discretion. Mao ni ang kasagaran kulang sa mga katawhan karon. Not likely kung ikaw mismo gasunod sa prinsipyo sa atong Ginoo. To decide and to choose right, unsa effect niini? Mahimo kang mas responsible ug mas confident. Mo bitaw ni kasagaran sa mga bagong tubo karon. Kana bitawng sobra kay sila kalingaw aning mga technology nato karon nga making the right decision is ilahang na-ignore. No? Ang atong mga ginikanan pod, should we say, na busy pod sila sa pagpanginabuhi nga usahay dili na kay nila matagaan og diin og tutok ang ilang mga anak nga una-una nila naraman na sa balay. Bahalag mag-cellphone na dati bukadlaw, bahalag magtanog TV tibuk adlaw basta naa lang sa balay. Pero kung imong subahin sa ilang ginatanaw, maalarma ka. No? Kay even ka ng mga dula nga nabuangan sa mga bata karon, kabalo mo si ginagamit ng mga characters, pangalan sa mga characters, ang mga kampo ni Satanas nga nakasulat mismo sa Biblia, ang mga ginagamit, unya sa ilang target, sunugon ang simbahan, sunugon ang templo, unya basta malaway, no? Mao na sa tuwa nga mga ginikanan usabog sa inyo diri nga mga pamatan-on. Do this. No? Make always a wise decision and make right choices in life. And sa ato ang statistics karon, it's very alarming. No? Nga atong ekonomiya padulong nga nagababa because of poor decisions and wrong choices nga ginahimo sa atong mga pamatan-on. Unsa nahitabo, na-involved sila in teenage pregnancy, drug addiction, petty crimes. Ang uban dili na makahuman og eskwela kay nalingaw sa mga kahilayan niining kalibutan. They do not make wise decisions in life. And so unsa nahitabo, unsa ingon sa United Nations, pabagsak ang inyong ekonomiya kung magpadayon na siya. Tanawan ng mga simbahan that pastors and preachers are not teaching and training the next generation to make the right choices and make the right and wise decisions in life. Mao na nagakabungkag ang simbahan mismo. Now, how do we do that? What are the considerations nga atong dapat pagahimuon in making right and wise decisions in life? Number 1 is the Word of God. We should always consider the Word of God. And this is the very reason kung anong diri sa atong iglesia kitang tanan dapat magkupot og Biblia. And wala na rason karon moing kag pastor, wala ko'y Bible pero naa sa cellphone, pero pwede siya maka-download. Ug mas siyang games pero Bible never. Mo na karon panahon na walay rason. Kay kung sa unang panahon, kinahanglan ka magkupot og literal nga Bible para basahon nimo, karong panahon na mag-download ka, ang Bible na mismo magbasa para sa imo ha. Maminaw na lang ka. Tanawa, ga-evolve ang atong technology. And in making right and wise decisions in life, we should always consider first the Word of God. What is in the Word of God? The principles, guidelines,
Di ba ang mga judge, ang mga maghuhukom sa korte, dili na sila basta-basta mo pass dayon og judgment, not until madungog nila for consideration ug makita nila ang mga ebidensya, madungog nila ang mga witnesses sa ilang ginapang storya kung anong tinuod ba gining kasuha, para mao na ilang basihan nga muhimo sila wise decision. Dili basta-basta maghukom kay ngano kinabuhi na ilahang ginahukman. Na sila mga kamot pag moing sila yes mapriso. Wala na mapriso, no? Mo po na sa atong kinabuhi. When you decide, when you make right choices in life, always consider the Word of God wherein naadiri ang tama nga prinsipyo, tama nga giya sa matag usa kanato. Tanawa si King Saul. Sa dihang natapok na niya ang mga sundalo, wala siya kapaabot sa prophet nga magampo para sa ilaha para mudaog sila sa gera. Wala siya kapaabot sa iyang gihimo. Nagbuot-buot sa iyang kaugalingon nga decision. Naghalad sa iyang kaugalingon nga halad para lang tagaan sila pabor sa Ginoo. Sa inaytabo, napildi hinoon sila, gitonglo hinoon sila. Pero tanawa si Gideon. Si Gideon, he is a nobody. But when making decisions in life, he always consulted God. Masking gani, very obvious na ang tubag sa Ginoo. Pero, he just want to make it sure. Unsay nahitabo? Out from 1,000 men. Gitapyasan sila sa Ginoo, nahimo na silang pila. 300, no? Sila tong unang 300 dito ang inyong nakita nga salida. Gipildi nila ang ilang mga kalaban, which is the Philistines. Why? Because of wise decisions in life, right choices in life, that before they implement it, they consider the Word of God, which is ang right principle and right guidelines na adire. In Hebrews chapter 4, verse 12, unsa ang pulong sa Ginoo? For the Word of God is quick and powerful. Nga kung diin ang kanang bitong tao nga o Kristohanon nga gubot kayang kasing-kasing o gunahuna samtang siya magapamalandong ni ining pulong sa Ginoo. Unsa ingon sa Hebrews chapter 4 verse 12, sama siya ngayang ginauli og balik nga mabuo niya og balik ang tao nga magkaroon siya firm and right decision in life. Pero sa pamaagi sa kalibutan, sa diyang magkaproblema, mukonsulta dayon sa inumanan. Pero sa inyo sa Ginoo, duol sa kuha. In Psalm chapter 1, verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Paduol, gyud ta permente sa pulong sa Ginoo. Di lang kayo magpaduol, ba't pa atong gamiton sa matagadlaw nga tanan in every decision sa atong kinabuhi. Kini siya, tinuod man gini siya nga nahitabo. And this has always been my prayer sa atong Ginoo. Nga Lord, use me mightily in this ministry. Labi na sa mga kaubanan nga nanginahanglan og tabang in terms of prayer. Gabalo mo ako nang giihap, siguro 8 nakabuok, 8 o 9. When they made that decision nga mugawas, dol sila diri nagpaampo. Pastor, tabang migpaampo. And you know what? Nalipay kay ko ba sa kanang favor bitaw gihatag sa Ginoo? All these 9 kabuok nga nagpaampo, nagpatabang, tanan sila, granted ang ilahang visa. And you know, what's the best thing? Wa pa abtig 2 ka bulan. Ang uban gani, wala ray bulan, nag-grant. I am not boasting, but I am testifying. No? Nga ako mismo, in every decision that I make, I always consult the Word of God for principle, for guidelines, for guidance.
Nga sa dihang na imuduol sa ako, and every time when I pray for them, that God will always give us that favor. Morning dagang mga pakyas nga kinabuhi karong panahon na. Because one thing for sure, they do not consider the Word of God in terms of right decision and right choices sa ilahang kinabuhi. Remember, the Word of God is quick and powerful. In Hebrews chapter 4 verse 12, and in Psalm chapter 1, the Word of God nagagiya sa isa ka tao, ginapalayo siya sa mga mali nga decision. Mabitaw ni sa dihang napa ni atong school. Every day when I preach the word through the book of Proverbs, I always remind them, ang tao sa kalibutan duha lang. Iya sa Ginoo o iya sa demonyo. Itong mga bata nga unang makadung musiga ang mata. So pili ka. Asa man ka? Diri sa Ginoo o sa demonyo? Huwag mo pili sa demonyo. Pero pagka niya taod-taod before nag-lunch, nag-away. Muna, everyday decision sa atong kinabuhi, pili ka, kinsa imong padaogon, ang Ginoo ba o ang si Satanas? Di naman tuta niya mabira padulong sa impyerno, pero pwede pa niya magamit through unwise decisions and wrong choices in life. Secondly, what are to consider on making right choices and wise decisions? If number one is the Word of God, number two, consider the Holy Spirit that dwells in us. Consider the Holy Spirit that dwells in us. Unsay gamit ni ini? Kung ang pulong sa Ginoo mao ni gahatag kanatog tama nga prinsipyo, basihanan nato. Kung tama ba niya akong desisyon nga imuon, kuatong itandi sa pulong sa Ginoo, kuato ikumpara, ato evaluate kung tama ba. Ang balaan nga Espiritu, nga naa sa matag usa ka nato, nga ikaw na angkon nimo sa Ginoong Jesucristo, nga imong manluluwas. In John chapter 14, verse 1, the Word of God, let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled. Why? Because in making decisions, very important decisions in life, mag-uul ka. Maglibog imong kasing-kasing o huna-huna. Nga naman, gasampok ang outside forces o inside force nga naani mo, which is the Holy Spirit. Mabitaw na ang motivation sa Ginoo sa tuwa sa mga plano sa atong kinabuhi. Consider the principles of God and consider the Holy Spirit that dwells in us. Kay di gina siya mosugot nga kung sa imong himuon is very opposite sa imong action kaysa prinsipyo nga gihatag sa Ginoo na sa atoa. Let not your heart be troubled. Mo na mag-uol ang balang Espiritu Santo nga rikapuyo sa matag usa ka nato. Kay kabalo sa ang decision nga nasa imong hunahuna nga before nimo himuon is very opposite sa principle sa atong Ginoo. In verse 16, John 14 verse 16, God says, and I will pray for the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. You see, although we have this free will, pero dili mo tugot ang Ginoo nga magpabaya ta sa atong mga decisions o choices sa kinabuhi. Nga dili siya nato i-consider. You see, if your heart is troubling right now, that is good. Because the inside force, which is the Holy Spirit, is struggling
nga ayog himuan na siya. Kaya nga naman, di yung ka mahimuyo, gubot yung kayo ang dagan o resulta ni ana nga desisyon. In verse 17, even the Spirit of truth. You know, that Holy Spirit that dwells in us always tells us unsa atong himuon o unsa atong likayan. Muna, we are troubled sometimes when we make decisions. Kaya nga naman, nagaaway ang kamatuoran o atong kagustuhan nga dili gusto sa Ginoo nga atong himuon. You get the point? Mauna, mag-struggle ta sa mga desisyon nato. Dili ta usay malipayon maski wala pa nato gihimo. Kaya nga naman, ang kamatuoran nga naa sa atoa ug ang bakak ug ang kahilayan nga naa sa gawas, nagabira silang duha, pero di gid musugot ang balang Espiritu Santo nga mahitabo na siya. Mo na ginapahinumduman kanya permente. In verse 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Mo na usahay, no, di pod malikayan nga napoy mga desisyon nato nga mga Kristohano na sa Ginoo usay masipyat ta. Kaya nga no, mas gina-consider nato ang atong kaugalingon nga kalipay, kagustuhan. Bahala na lang. Dili gumusugot ng atong Ginoo nga inaan natong himon, bahala na lang. In verse 26, ingon pa dire, but the Comforter, still in John chapter 14, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Gibalik na po ang nasa verse 1 o diri sa verse 27. Let not your heart be troubled. Pahiuyon sa prinsipyo sa Ginoo. Ug ayaw pag-uula ang balang espiritu nga nagapuyo sa tuwa every time you make a decision and choices in your life. And this does not kanang mga importante nga detalye sa atong kinabuhi sa mga negosyo, sa trabaho, even sa mga gagmayng butang unsa man. Kining atong baba. Kini bang ang siya magawa sa atong baba, di na gyud na mauli. Kung sa natong mabato na magpabili na gyud na magaling sa utok sa inyong anak o sa inyong kaila, sa inyong gisulti. That is why make the right choices of words and the right decisions in life. Dili pwede na mo yung tanga, inani manggugo pastor, inani gyud ko. No, dili na siya tinuod. Remember in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, God has already given us this newness in life, and that newness in life, that Holy Spirit nga na-regenerate sa ato, which is the Holy Spirit, mao nay magiya sa atong pamulong, sa atong hunahuna, sa tibok na atong pagkatao. No wonder usahay, tama gi pastor, mao na usahay day na-struggle sa akong kinabuhi. Dili na imong personal struggle, but the Holy Spirit that dwells in you is guiding you, is teaching you the right choices and decisions in life. Kaya mo nagingon sa Biblia in verse 27, peace I leave with you. Kalinaw akong gusto nga inyong ikinabuhi sa matag adlaw nga tanan, kalinaw akong gusto ibilin sa matag usa kaninyo. Pero nagitaw nga ganahan yung kagubot, no? Naagin. Pero as what the Word of God says, di siya musugot, pero mas gusto niya nga kalinaw. In John chapter 15, next chapter, John chapter 15 verse 5, the Word of God says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. For without me ye can do nothing. And this is Jesus Christ himself saying these words. In verse 7, if ye abide in me,
and my words abide in you. You shall ask what you will, and it shall be done unto you. You see, you should understand kung anong number one ang pulong sa Ginoo nga ito'y consider, which is the principles and guidelines. And number two is the Holy Spirit that dwells in us. Tanaw sa verse 7. Naon, ang book of Proverbs is in the Old Testament and book of John is in the New Testament. Pero wala sila nagpangka, nag-uban sila permente. No? They always reconcile. If ye abide in me, and my words. Dili pwede kang balang espiritu lang ang leading, no? Mo man ang trabaho sa balang espiritu galid sa sa dapat natong pagahimuon. In coordination sa pulong sa Ginoo, the principles and the guidelines. Mo ni pag magbulag ni silang duha sa atong kinabuhi. Gubot ang atong kasing-kasing una-una gyud. Naman din niya itong mga magwawali. And they understand it very well. Sa akong but pasabot. Kanang magwali, bitaw ka nga imong kabubuton lang imuhang ginawali. Di ka kasabot. But when you preach, by the leading of the Holy Spirit, using the principles and guidelines of the Word of God, maskin ikaw nga nagawali, maana ka nga, grabe ang leading sa balang Espiritu Santo, no? Kung sa mga magwawali, nahitabo na siya. Sa imuha, mahitabo usab ni sa matag-adlaw nga tanan. When you do these things, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. This is making right decisions. This is making right choices in life. Remember, Kristohanon, when you make your own decision and right choices in life, una-una, i-consider ginato ang Ginoo. We are making decisions and right choices in life not just to please other people. Kaya ano, there are times when we decide, gusto nato nga atong ma-please ang ubang tao. Mao na ang Ginoo, dili pod ma-please. But ang gusto sa Ginoo, i-consider ang akong prinsipyo sa imong kinabuhi, ang balang espiritu nga nagapuyo sa imuha. Number 3. So number 1, considering making right choices and decisions in life. Number 1 is the Word of God. Number 2 is the Holy Spirit. Number 3 is our emotion. Apil din na, Pastor? Yes, importante kayong emotion. Kung importante ang pulong sa Ginoo, importante ang balang espiritu, importante po ang imong emotion. Kay maskin pagtama na ang prinsipyo nga atong ginasundan, tama na ang guidelines nga atong ginasundan, tama na ang dikta sa balang espiritu nga naa sa imuha, pag ang imuhang emotion gani, mo overpower anang duha, hugno gyud ang tanan. In Proverbs chapter 14 verse 12, open your Bibles in the book of Proverbs chapter 14 verse 12. The Word of God says there is a way that seemeth, which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Unsa man ni? Emotion. Which is dili lang kay mga unbelievers ang nabiktima niini, daghan pod nga mga Kristohano na biktima niini. No? Nagpa-counsel na sa ilahang pastor, gikonsulta na ang Biblia, gigiyahan na, pero pag abot sa emotion, murag dili man gyud ni akong may ako ang feel nga pagabuhaton. Inani ang emotion, di ba? Bugso ng damdamin. Kini ma-illustrate yun ako ni kaning mag-drive yun perminti yun, bugso ng damdamin. No? Kaya ako, grabe kayo na ako, kapasinsyoso kayo sa ubang butang, pero pag abot sa pag-drive,
Usahay testingan gyud akong pagkuan ba? Pasensya. No? Testingan gyud. No? Gahapon gabiyahe mi kapila gyud gugi labi na bitaw diha sa may Muslim area gyud, no? Gahapon gyud dito sa sa ginang unahan sa Midsayap, Alamada. Oh. Upat man ginakalain diha. Nati ambulansya akong gisundan, nagwangwang na god. Ning kalit bitaw gawas ng longgos kilid. Gitabok diretso abas na lagi ang ambulansya. Perting pilita gyud. Wa siya mahimo. Ha? Ngano man? Tama unta ang yang gihimo nga nasa kilid nagatang patabok, dapat nagpaabot na lang unta. Bugso ng damdamin ba? Di ba inana sa to usahay? Tama atong ginauna, tama na atong nakaplano. Kay gigiyahan na ta sa Ginoo pero ang atong emotion usahay mo overpower. And that emotion dapat atong i-control. Ha? Wala exempted ani sa tuwa, even ako. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Bugso ng damdamin or impulsiveness. Impulsiveness. Kasagaran ni sa mga magtiain, mag-away, usay ka na bitong sobra na kita kakomportable. Sulti na nato sa atong nasa atong kasing-kasing. Pero usay makalimot ta ba? Atong asawa masakitan, atong bana masakitan dahil sa atong istorya. Mapod sa atong mga anak, usay makumpara nato sila, pero mali dahil na siya. Ano man, that is impulsiveness nga atong isulti dayon. Although we have this free will, usa atong isulti, pero dili mo tugot ang Ginoo nga magpataka na lang tag yaw-yaw, magpataka na lang tag decide, magpataka na lang tag pili unsa atong gusto himuon sa kinabuhi. Ikaapat. First is God's Word. Second is the Holy Spirit. Third is emotion. Number 4 is counselors. Magbantay ta, asa ta magpatambag. Nabiktima mi ani sa una, no? Kay si Gladys hubakon man gud ni siya. Ngutana mi asay maayo manghihilot dire dito sa Baliangaw ba? Adto mo dito katong tigulang, maito manghilot. Insay mahilotan to ayo gidayon. Adto pod mi. Kay mo may tambag, pahilot. Pagabot dito to gihilot siya. Kuan naglana. Naunsa man na pag humaghilot tanan luwa man gikan di sa ulo hantod sa ubos. Pasti lang mali ang tambaga. Dapat gitaron tog pangutana ba? Manot hone o dili? Kanang hilot niya hilot gyud. Mao ni pag magpatambag ta, no? Klarohon nato kisa nang gatambag pod. Kay although we are in a multitude of counselors, pero usay mali ang tambag, kay usahay emotional pod siya. Ikaw emotional na kadaan, mas emotional pa aning tambag sa imuha. It's a perfect ingredient for disaster yun. Mabitaw na pag mag-decide ta, be calm. No? Bahalag iset aside sa animo na diha. Basta lang mo decide ka nga naay kakalma. Puno kasabalaan nga Espiritu Santo. I-consider nimo ang pulong sa Ginoo. No? Kaya nga naman, usahay manggod mas maminaw ta sa atong kaugalingon kaysa ubang tao, or maminaw po ta sa ubang tao, pero mao lagi na mas emotional pa sila kaysa ato Ikalima, no? Ikalima. Kung una, no, what are to consider in making right decisions and choices in life? Number 1 is the Word of God. Number 2, the Holy Spirit. Number 3, our emotion. Number 4, counselors. Kanang manambagay, no? Number 5, ang imong kabubuton. Ngano man, maskin pag-unsa kanindot sa prinsipyo sa Ginoo, guideline sa Ginoo, you are filled with the Holy Spirit. You are in the right emotion. You are listening to the right counselors. Pero usahay, no?
it goes down sa atong kabubuton. In 2 Corinthians chapter 10 verse 3. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. What does the word of God says? For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of the strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. You see, of all these 5 points nga atong natoki karon nga adlaw, it boils down in making decision and choices in life according to your will. Remember, God has given us this free will. Maski sa pakanindot sa prinsipyo nga gilay down sa Ginoo sa imuha. Puno ta sa bala niya Espiritu Santo. We are in the right emotion. We are listening to the right counselors. But when our will is not spiritual but fleshly, wa gyapon ayo ang desisyon niya atong pagahimon. Unsa ibot pasabot ni pastor? Mo bitaw ni every time sa atong kinabuhi, atong i-consider nga mahimaya ang Ginoo sa tanan atong himuon. Sa tanan natong ginastorya, sa tanan natong action, sa tanan natong decision in life, mahimaya ba ang Ginoo niini? Kaya kung dili mahimaya ang Ginoo, then that is not the will of God, but that is your own will. Mabito nag-iingon sa verse 5, and bringing, sa last paragraph, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. What we do every day, it should be in obedience of Christ. Mobito ni sa mga mag-uyab, sa mga magtiayon, kung adunay lalis, adunay away, kay nga naman, wala ning tuman ang isa sa ilahang kasunduan. Di ba inani man niya magtiayon, mag-asawa? Maski mag-uyab, naagi na sila mutual understanding or sabot. Pag di gina matuman, gubot, ginaaway, mao ni sa atong Ginoo. Kung ano ang atong mga decision sa kinabuhi and choices in life usahay, troubled ang atong heart because it is in the fulfillment of our flesh, not in the fulfillment to glorify our God. If you have listened carefully sa atong mga daily devotional, sa nagkadaiya nga platform sa atong church, no? Kay Brother Jim, kay Brother Ril, kay Brother Bernard, o kay Brother Solomon, even ang mga kanta sa atong mga young people. There's only one message na gina-convey niini. It's always obedience unto Christ. It is always walking in the Spirit and not in our own lust and fleshly urge. Mo ginang pinaka-ultimate goal sa Ginoo sa ato para di ta magkamali sa mga decision sa atong kinabuhi. Obedience to Christ as always. Number 1 to consider, again, ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang balang espiritu nga naa sa ato. Ikatulo, ang atong emotion. It should not be an impulsive one, but in accordance to the principle and the Holy Spirit, the counselors. And number 5 is your own will. And that will should always follow that principle to glorify God in our life. Mag-aampo ta. Labing balaan og langit nun nga Amahan. Salamat Lord ni ini nga mga pulong among nadungog karon. Akong pagampo Lord nga we will always consider these 5 points among kinabuhi
when we make the right choices and right decisions in life. And Lord, I'm praying, dili lang kay sa mga hamtong as well usab sa mga pamatanon. But Lord, we will consider always your principles and guidelines. Amahan, i-bless usab ang among next ni ceremony sa Lord's Supper. May Lord, kini paghinumdum namo sa imong kamatayon, sa imong kinabuhi, samtang nakadiri imong sakripisyo. Magkahiusa kami sa pagkamatarong ug sa pagsunod sa pagkabalaan diya kaning. Kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen.